Pinapersonal kapag sinasabihan tayo when we are being corrected by the Word of God. We don't take it personally. Yung pala, ganyan ka pala, sinasabihan mo ako. Sa susunod, sasabihan din kita. Kaya nagiging fault finders ang bawat isa. Naghahanap ng mga mali ang bawat isa. But a person who has a new heart, had been illuminated by the Holy Spirit, he will rejoice. He will gladly accept correction. Is that an amen? Amen. Hallelujah. Ganyan ba? Ganyan po ba ang ating attitude ngayon? The attitude of a new heart, the attitude of an enlightened heart. Kapag kinokorek kayo, salamat brother ha, nakita mo yan. Hindi ko talaga nakita yan. Amen ba yan? Hindi, kadalasan baliktad, di ba? Grabe ka talaga brother. Di ba? Ganyan. Nilibre pa naman kita sa Jollibee. Tapos gaganyanin mo naman ako. Di ba? Yung lumang buhay natin, yung lumang puso natin, gustong-gusto yan ng pinupuri ka. Alam mo, talagang bait-bait mo. Talagang ang ganda-ganda mo. Di ba? Di ba? Talaga namang lahat na ng mga katangian, nasa iyo na. Yan, ang talino mo. Talagang napakagara ng mga, very artistic ka. Ayan. Pero kapag kinokorek na siya, ayaw na. Tama? Pinagtatanggol niya na yung sarili niya. Oo nga, ginawa ko nga ito, pero ikaw ginagawa mo rin yan, di ba? Bumabalik ka rin sa kanya. Wala talagang pag-amin. Tama? Para maituwid ang kanyang landas na tinatahak. Ang mangyayari, isang tama sa kanya, pagbalik nun, dalawa. Alright? May justification of sin. Pero kapatid, ang isang bagong puso na niliwanagan ng Diyos, walang excuses. Walang justification sa kanyang kasalanan. Meron siyang humility, meron siyang surrender sa ating Panginoon. And He corrects His ways. He turns to the Lord. Hallelujah. He turns away from His own ways. My brothers and sisters. Hallelujah. Nagbabago ang ating pananaw sa salita ng Diyos. We stop treating the Word of God as a threat to us. Ganito ang isang pusong naliwanagan. Humihinto ang ating animosity against the Word of God. Pinapahinto ng Diyos yung ating pong rebellion against the Word of God. Pinalitan niya ang ating puso ng bagong puso, yung liwanag ng Diyos nagbibigay buhay sa ating pong mga puso. Imbis na tanggapin natin na ang salita ng Diyos ay pinuputol ang ating kalayaan at inaalis ang lahat ng mga bagay na nakapagpapasaya sa atin. Imbis na gano'n ang tingin natin sa Word of God na napakaraming mga bawal at napakaraming mga bagay na winibighold sa akin ng Panginoon. No! Tinitignan ngayon natin ang Word of God na ang Word of God ay pure and holy and righteous. Hallelujah! Na walang nais ang ating Panginoon sa atin, kundi ang ating kabutihan. Kaya tayo sinasabihan ng Word of God dahil ito ang mabuting bagay na nakikita ng Diyos para sa atin. At ang isang pusong naliwanagan, nakikita niya yung nakikita ng Diyos para sa kanya. Amen? Diba kaya nga, ang mga magulang, pinagagalitan nila ang kanilang mga anak? Hindi ba dinidisiplina? Dahil sinasabi ng magulang, anak, para rin yan sa iyong kabutihan. Sa umpisa, hindi makita ng anak na yun ay kabutihan para sa kanya. Nagtatampo, ayaw niyang kausapin yung mga magulang niya, nagsasara ng kwarto, ayaw kumain, ni tignan, ayaw mong tignan. Ngayon, ni text, wala. Dati, araw-araw, I love you mama, I love you papa, meron pang smiley. Diba? Ngayon, maski pindot, wala. Maski tuldok, wala. Dahil masama yung loob. Diba kapatid? Pero nagbabagong lahat once na may bagong puso at merong liwanag ng Diyos, nagbabagong lahat ng bagay. Is that an amen? Amen. Aha! Hallelujah! Nagkakaroon ng panumbalik yung prodigal son, bumabalik sa kanyang tatay. Sasabihin niya, Father, I have sinned against heaven and against you. Hallelujah! And there is a great welcome in the house of the Father. Hallelujah! Because my son was dead and now
He is alive. Hallelujah. The law of God, the Word of God becomes good to you, my brothers and sisters. Hallelujah. Is that an amen? That's the first thing, the illumination of the heart. Nagkakaroon ng liwanag ang iyong puso. Pangalawa, something that is related to that, the heart now begins to value God above all. The heart now begins to value God above all. Yun ang pangalawang effect ng pagiging born again. Ang ating mga puso ngayon ay nagkaroon na ng ability na pahalagahan ang Diyos higit sa lahat ng bagay. My brothers and sisters, He does not only become the first, He becomes the only one. Hallelujah. And the Bible says, seek ye first. Ibig sabihin, ito yung pag-ukulan natin ng ating buong puso. Seek ye first. Ibig sabihin, ito yung ituring nating pinakamahalagang bagay sa ating pong mga puso. The kingdom of God and His righteousness. And all of these things shall be added unto you as well. Ito yung pagbabago sa iyong puso, mga kapatid. Hindi mo lang minahal ang Diyos, kundi minahal mo siya higit sa lahat ng bagay. Hindi lamang nadagdag ang Diyos sa iyong buhay, kundi nakita mo na ang Diyos pala ang pinakamahalaga. Amen. Hallelujah. Sa iyong buhay. Without God, you are nothing. Hallelujah. Unless the Lord, you now begin to see the importance of God in your life. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Lord God, kahit na ano pa lang gawa ng aking kamay, kung hindi Ikaw, Panginoon, na magtatayo ng aking buhay at bahay, Panginoon, ay walang kapararakan ng gawa ng aking kamay. You now begin to value God and you deem Him priceless. Wala siyang halaga. What I mean is, wala siyang kapantay sa halaga. Hallelujah. With regards to the riches and wealth of this world, our hearts now begin to be fixed on the Lord. But dati, iba. Ang ating puso, mga kapatid, ay lovers of our own selves. Hallelujah. We are lovers of ourselves dati. Sabihin natin lahat, lovers of the self. Brothers and sisters, 2 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse 4, the Bible says, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty, for people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. The self is the center of the universe as far as the fallen man is concerned. But when we suddenly are given this new heart, we become a new creation in Christ. We receive the illuminating work of the Holy Spirit. Hallelujah. Our hearts also are elevated. Nagmamahal na ito sa ating Diyos. Mahal mo na ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Hallelujah. Have you ever asked this to yourself? Do I love God more than anything else? How do we show our love for God? How do we manifest that God is indeed priceless? That Jesus Christ is indeed, not only the lover of our soul, but the one whom our soul loves the most. Paano ba natin pinapakita yun? Is He given priority in our daily activities? Do we really spend time with our Lord Jesus Christ? Is He the beats of our hearts? Do we really want to obey His will above our own desires? Do we spend our time with the Lord, whatever we are doing, my brothers and sisters? Do we prefer to obey God's word rather than our desires, my brothers and sisters?
Alam niyo po, here in any place, in any country, in any given setting, isa po sa pinapahalaga ng sanlibutan ay pera. I do believe isa ito sa mga pinakamahalagang bagay sa sanlibutan. Pera. Money. Sabi nga ng isang makasanlibutang awitin, money makes the world go round. Sabi naman ng isang babae umawit, I'm a material girl. No? Sabi naman ng isang lalaki, yung kanyang kanta ay laging kinakanta sa mga singing sa mga singing contest, I did it my way. Sabi naman ng isa, the unreachable star. Diba? Almost everyone na wala kay Kristo, almost anyone is ready to do anything for money. Nagsimula sa isang simpleng pamumuhay, nagkaroon ng isang offer na makapagtrabaho, pero as time goes on, ang kanyang isipan at ang kanyang puso ay na-infiltrate ng different desires and deception of the world. Yung dating tao na mahinhin at kung kumilos ay parang hindi makabasag pinggan dati. Nung na-impluwensyahan siya ng offer ng sanlibutan at sinunggaban niya yung opportunity na yon in the land of milk and honey, mga kapatid, ay nagpasimula na rin makurap ang kanyang pagkatao. Nagpasimula na rin siyang kumilos ayon sa lust of the world, lust of the flesh, and the pride of life. At dito naging grabe ang kanyang buhay, naapektuhan ang kanyang pamumuhay, naapektuhan ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya. So much so because of the riches of this world, because of money, because of the enticement of the evil one. My brothers and sisters, pumasok siya sa napakaraming trap in this world. At ang nakakalungkot dito mga kapatid, ang kanyang kaluluwa ay nagdarahop sa harapan ng Diyos. Naging kahabag-habag ang kalagayan ng kanyang kaluluwa. And so the Bible says the love of money is the root of all evil. And so as a Christian who has a new heart, my brothers and sisters, ay sa kanyang trabaho, no matter how important his job is, no matter how prestigious yung kanyang posisyon sa kanyang trabaho na inalok sa kanya sa mundong ito, mga kapatid, ang isang tao na binigyan ng bagong puso, hindi niya ipagpapalit si Lord doon sa offer ng kanyang trabaho if it is something that compromises the will of God. Amen. Hallelujah. Yun ang diferensya ng isang taong merong bagong puso. Yung tao na hindi tumanggap ng bagong puso, ang kanyang katwiran, everybody's doing it. Everybody's doing it. Ang katwiran niya pa, it is a choice between the lesser evil. Yun ang lagi nating katwiran. Ang pipiliin ko na lang yung lesser evil. Yung, yes, evil nga, pero hindi naman ganyan kagrabe. Yun ang ating justification. Pero yung malaking ahas at yung maliit na ahas, pareho pa rin ahas. Is that an amen? Amen. The question is not what is the lesser evil between the two. That is not the question. The question is, what is the will of God? Amen. That's the question. My brothers and sisters. And so dahil sa ating mga pangailangan, dahil sa marami nating tinutugon na mga pangailangan, alam niyo, bukod pa yung ating mga utilities, bukod pa yung mga hinuhulugan mo, marami kang hinuhulugan eh. Tama? Yeah. Bukod pa yung pinapadala mo sa Pilipinas, ang dami mong dapat na sagutin mga expenses. Kaya minsan nadadala ka doon sa offer ng sanlibutan na kahit na ito'y taliwas na sa salita ng Diyos, ay naiko-compromise mo, na i-give up mo yung Word of God na sinabi sa salita ng Diyos na hindi mo ito dapat ipagpapalit, mga kapatid. But a new heart will stand up for Jesus. He would rather say no. Hallelujah. Amen. He would rather say no. Paano yan, Pastor? Ito lang ang pinagkakakitaan ko.
Anong aking gagawin? Well, the question is not, yun lamang ba pinagkakitaan mo? The question is, who is your God? Ang trabaho mo ba yung Diyos mo? O si Jesus Christ ang Diyos mo? My brothers and sisters. Because the Lord Jesus Christ can provide. Is that an amen? What is the use of saying, the Lord is my shepherd? Lord God. Kaya nga sabi ng teacher ko dati, dito raw sa Amerika, na bago na raw yung, the Lord is my shepherd. Naging ano na raw eh, the Lord is my shepherd. Funny. Tapos sinugtungan pa, He make me lie down in green pastures. Alright, patuloy po tayo. Meron pa po akong dalawang points. I'd like to finish this as soon as possible. Number 3, the will is set free from its bondage to sin and Satan. That's the third effect of being born again. The will is set free from its bondage to sin and Satan. Ang kalooban ay pinapalaya mula sa pagkakabihag nito sa kasalanan at kay Satanas. Etong epekto ng pagiging born again. Nung hindi ka pa dati na born again, and I do not mean once again, yung pag-join ng church o pag-join ng religion o paghawak lang ng Bible o pagbabago ng mga activities, yung pagiging born again, pagkakaroon ng bagong puso, alam mo sa loob mo, binigyan ka ng bagong puso ni Kristo. Hallelujah. Ginawa kang bagong nilalang. Mahal mong Diyos, galit ka na sa kasalanan. Hallelujah. Yung pangatlong epekto ng pagiging born again, mga kapatid, yung iyong kalooban pinapalaya. Dati, nung ikaw ay hindi pa bagong nilalang kay Kristo, isang direksyon lamang ang meron ka sa buhay. Yun ay ang direksyon ng kasalanan. Ang will mo ay in bondage to sin. Yes, meron kang will. Pero hindi ito isang malayang kalooban. Sapagkat ang iyong kalooban, according to Ephesians chapter 2, verse 1 up to verse 2, ay nabihag ito ng prinsipe ng sanlibutan ito. Nabihag ito ng kasalanan. Kaya ang tendency mo, para yung gravity, hinihila ka pababa. Nais mo sanang gumawa ng mabuti, pero mga kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ang iyong kalooban ay tunay na ito'y nabihag ng kadiliman, mga kapatid. Pati yung mga mabuting bagay na iyong gagawin, ito ay pinarurumi ng kadiliman. Lalo itong dumudumi sa harapan ng ating pong Panginoon. Pero ngayon, ikaw ay na-born again, kapatid. Ang iyong kalooban ngayon ay tunay na pinalaya. Meron ka na ngayong kalayaang maglingkod sa ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, I am free to be the servant of the Lord. Sabi ni Charles Haddon Spurgeon, meron lang daw dalawang klase ng kalooban. Yung isa nabibihag sa kasalanan, yung isa naman nabibihag kay Kristo. Hallelujah. Kaya ang tanong natin, kapatid, ay hindi yung, meron ka bang free will? Hindi yun ang tanong eh. Ang tanong ganito, sino bang bumibihag sa kalooban mo ngayon? Si Satanas pa ba? O si Kristo? That's the question. Hallelujah. Is your will a slave of Satan, or is your will now a servant of our Lord Jesus Christ? I would rather have Jesus Christ as the Lord of my will. Hallelujah. Kaya sabi po ng ating Panginoong Jesus, when He taught His disciples how to pray, hallelujah, He said to them, may your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. Kaya, in practical application, let us look at ourselves. Meron pa bang bondage sa buhay natin? Meron pa bang mga bagay na hindi natin maiwasang gawin? Huwag natin ipalagay na, total, nagsisimba na ako, Kristiyano na ako. Nasunod ko na ipag-pray ko na yung sinner's prayer. Sumunod na ako dun sa nag-share sa akin. Sabi niya, give me 5 minutes, binigay ko nga sa kanya 10 minutes. At the end of the sharing, nag-pray ako kasama niya. Sinabi niya, Father, sabi ko naman, Father, no? Sumunod na ako sa sinner's prayer. Kapatid, yung salvation hindi ganon. Kapag ikaw ay tunay na binigyan ng bagong puso, magpe-pray ka kusa. Amen. Sa Bible, walang ganon na pinapasunod sa prayer. Kusang nananalangin ang isang taong iniligtas ng ating Panginoon. Ngayon, ang tanong dito, meron pa bang bandage ng kasalanan sa'yo?
Kapatid, dahil walang tunay na Kristiyanong napuposes ng demonyo. Walang tunay na Kristiyanong nasa ilalim pa rin ng sumpa. Walang tunay na Kristiyanong nabibihag pa rin ng kasalanan. Yes, nagkakamali tayo mga kapatid, pero hindi na tayo nabibihag pa ng kasalanan. Amen. Pinalaya tayo ni Kristo. The Bible says, if the Son sets you free, you are free indeed. Kaya ang tanong sa ating mga buhay, meron pa bang bondage sa ating buhay? Meron pa bang kasalanan na lagi nating binabalik-balikan? Meron pa bang kasalanan na patuloy pa nating pinapamuhay ngayon? Kapatid? Nabubuhay pa rin ba tayo sa ating sariling kalooban, sa ating sariling kaparaanan, sa ating sariling kalakasan? Ito pa rin ba ang ating buhay? Kapatid. At kung napansin mo na ito pa rin ang iyong buhay, now is the time to repent. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Is that an amen? Amen. What I know about the will is that a new person in Christ will start submitting himself to the will of God. And fourthly, this is the last, he will manifest a Christ-like character. A person who had been born again will start to manifest Christ. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. The Bible says, verse 22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, what else? Kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. These are the attributes, these are the character of Christ. My brothers and sisters, it's the love of Christ, the peace of Christ, the joy of Christ, patience, kindness, goodness of Christ, faithfulness of Christ, gentleness, self-control of Christ. Hallelujah. You will begin to manifest the light of Christ kung ikaw ay tunay na binigyan ng bagong puso. Ang tanong, kapatid, sino ba yung minamanifest mo sa iyong buhay? Ang tanong, kapatid, are we walking according to the righteousness of Christ? That is the question. Now, these are questions that are very hard, that are very personal. Pero dapat itanong natin ito sa ating mga sarili. Alam niyo ba, ang napansin kong mga sikat na mga messages ngayon na talagang sinusundan ng mga tao, gustong-gusto ng mga tao, yung mga messages concerning self-confidence, self-esteem, kung paano ka magiging successful, kung paano ka sisikat, kung paano uunlad ang buhay mo. Those are the messages na yung mga pep talk, that you are special. But when you go to the Bible, napakaraming bagay na sinasabing salita ng Diyos that God does not agree with. My brothers and sisters, in-expose ng Diyos yung sariling buhay. Hallelujah. When it comes to our recreation, si Lord pa rin ba ang Lord of our recreation? Di naman sinabi ng salita ng Diyos, huwag tayong mamasyal. But sa ating pong relaxation and rest, are we still manifesting Christ? In our private lives, kapag tayo nag-iisa, are we still manifesting Christ? Is that an amen? Kapag ka nasa church, madali lang magbait-baitan. Alright? Ang tanong dito, kapag tayo nag-iisa, are we still manifesting Him? Ibang tanong. So by way of review, what's the first thing? The heart, the mind receives illumination. Secondly, the heart, what happens to the heart? The heart begins to value God. And thirdly, the will is liberated by God. The will is set free. And then fourthly, we begin to manifest Christ. Those are the effects of regeneration. Mga kapatid. So it is up to us to judge ourselves, to examine ourselves. Hallelujah. In the light of God's Word. Kapag nakita mo ang sarili mo, Lord, merong bagay na mali sa akin, you go to the Lord, hallelujah, you go to Him, then you repent and believe in Him. Hallelujah. Huwag natin i-assume na, Lord, ligtas na ako. Okay? But let us examine ourselves if we are in the faith before God.
Shall we all stand?